Nag-umpisa ang storya kay Ichigo, kung saan binubugbog niya ang isang grupo ng kalalakihan. Nagtataka sila kung bakit ito ginagawa ni Ichigo, kaya sumigaw si Ichigo at itinuro ang isang bulaklak na nakabagsak, sabay tanong sa kanila kung ano yun. Kaya nagsalita ang isa at sinabing, para ito sa batang namatay nung nakaraang araw. Agad siyang sinipa ni Ichigo at sumigaw, tama ka, sabay tanong sa natirang dalawa, so, anong ginagawa ng bulaklak na yan at bakit nakabagsak ito? Takot na sumagot ang dalawa at sinabing, dahil sa amin, kasi nag-skateboard kami at tinamaan ito. Sinipa din sila ni Ichigo at sumigaw habang galit na galit, tama, mga takmol. Kaya kapag naulit pa ito, kayo naman ang aalayan ng bulaklak sa susunod. Halos matroma ang grupong ito at nagtatakbuhan sa takot. Sabay nagsalita si Ichigo at sinabing, dadalan kita ng bulaklak bukas. Biglang may lumabas na kaluluwa at nagpasalamat sa kanya dahil sa ginawa ni Ichigo. Agad umalis si Ichigo at sinabing, rest in peace. Habang pauwi si Ichigo, hindi rin siya makapaniwala at napapaisip kung paano niya nakikita ang mga kaluluwa at paano niya ito nakakakausap. Pero pagdating niya sa bahay, siya naman ang sinipa ng tatay niya dahil late na naman siyang umuwi. Agad nagalit si Ichigo at nagsisigaw, grabe ka. Ganyan mo ba itatreto ang anak mo pagkatapos kong itaya ang buhay ko para sa isang multo na magpahinga ng payapa? Pero nagsisigaw din ang tatay ni Ichigo, at nag-aaway silang dalawa habang ang mga kapatid ni Ichigo ay tahimik lang at alam na nila kung saan nagmana si Ichigo. Hindi pa tumigil ang dalawa, sinuntok ni Ichigo ang tatay niya, na nagpatalisik dito, sabay sigaw. At saka, bakit mo ako pagbabawalan malate umuwi? Binata ako, hindi naman ako dalaga. Pero natigil si Ichigo nang sabihan ng kapatid niya na meron na namang kaluluwa ang nakasunod sa kanya, na lalong nagpa-stress kay Ichigo. Dahil maya't maya, may kaluluwang nakasabit sa kanya. Dahil dito, sinabi ng isa niyang kapatid na kawawa naman si Ichigo dahil sobrang sikat nito sa mga kaluluwa. Pero sumagot ang bunso nilang kapatid at sinabing, nakakainggit din si Ichigo. Sumagot si Karen at sinabing, hindi ako naniniwala sa mga multo. Kaya nagtataka ang kapatid niya at sinabing, paano nangyari yun? Nakikita mo nga sila. Ang tatay lang natin ang hindi nakakakita sa kanila, hindi ba? Ilang minuto ang lumipas, napagod na sila at kumalma na si Ichigo. Nagbalak na siyang kumain, pero bigla ulit siyang sinipa ng tatay niya at nilok, sabay sabing, wide open ka, takmol. Kaya naman nabuisit ulit si Ichigo at pinatalsik ang tatay niya, sabay suntok dito, na sa wakas ay nagpapatamba na sa kanya. Kaya naman umalis na lang si Ichigo at sinabing hindi na siya kakain at matutulog na lang siya. Kaya naman sinabi ni Karen na kasalanan ito ng tatay nila. Sinabi niya na may mabigat na pinagdadaanan si Ichigo dahil damadami na lalo ang mga nakikita niyang kaluluwa. Hindi makapaniwala ang tatay nila at sinabing, talaga ba? Nagsasabi siya sa inyo ng mga kabaliwang bagay, kagaya ng ganyan. Oh my! May girlfriend na siya at broken si Ichigo? Bakit hindi niya sakin sinasabi ang mga bagay na yun? Agad siyang binara ni Karen at sinabing, syempre, 40 ka na, at ang communication skills mo ay sobrang immature. Sobrang nasaktan ang damdamin ng tatay nila at nag-iyak sa harap ng isang poster, sabay sabi. Asawa ko, hindi ko alam, pero dahil sa puberty nila, nagsimula na silang maging cold sa akin. Pero sumagot si Karen, tanggalin mo nga yung poster na yan. Hindi ko nanay yan. Kinabukasan, nagising si Ichigo at nakita niya ang balita tungkol sa mga misteryosong pagsabog at pagkawasak ng mga gusali, na walang malinaw kung saan ito nagmula. Bigla siyang natulala, kaya tinanong siya ng kapatid niya kung bakit. Agad sinabi ni Ichigo na malapit sa kanila ito. Naglakad-lakad si Ichigo sa pinangyarihan ng insidente, pero agad siyang may narinig na malakas na sigaw. Pinuntahan niya ito, at biglang may sumabog na building. Nagkaroon ng bakas ng isang tila malaking halimaw na hindi nakikita. Pagpunta ni Ichigo doon, laking gulat niya nang makita ang isang nakakatakot na halimaw. Ang tawag dito ay hollow. Tumatakbo ang kaluluwa ng batang niligtas niya dati, at hinahabol ito ng hollow. Nadapa ang kaluluwa, kaya agad itong naabutan ng halimaw, at walang nagawa si Ichigo. Pero biglang may isang babaeng hamarang at sa dalawang pulidong atake, pinatay niya agad ang nilalang na ito. Takang-taka si Ichigo sa nangyari at sinubukang kausapin ng babae, pero hindi siya pinansin nito.
Kinagabihan, hindi mapakali si Ichigo sa kakaisip kung ano ang nangyayari. Bigla siyang nagulat nang makita ulit ang paru-paro, sabay may lumabas na babae. Tinanong ni Ichigo kung sino siya, pero agad itong bumaba sa espada niya. Kaya agad umatras si Ichigo at natakot. Kahit sinisigawan niya ito, hindi siya pinapansin ng babae. Nagsalita ito, malapit na ito dito. Bigla siyang sinipa ni Ichigo at sumigaw, baliw ka ba? Anong pinagsasabi mo? Sabay sermon ni Ichigo. Una, tinakat mo ako ng sobra, at bigla ka pang pumasok sa kwarto ko. Pangalawa, kinakausap kita pero hindi mo ako pinapansin. Napakamot ng ulo ang babae, sabay tanong. Nakikita mo ako? Lalo siyang nagtaka dahil nasipa siya ni Ichigo. Sumagot si Ichigo, sabog ka ba? Siyempre nakikita kita. Agad siyang sinalat ng babae at sinabing, kakaiba ito. Hindi naman ako dapat nakikita ng isang tao. Nainis si Ichigo at sinapak siya, pero madali itong naiwasan ng babae. Sabay sabi niya, oh sige, sasagutin ko ang tanong mo. Ako si Kuchiki Rukia, isang Soul Reaper. Lumipat naman ang eksena sa batang kaluluwa, na tila hinahabol pa rin ang parehong Hollow na umatake sa kanya noong kasama niya si Ichigo. Bumalik naman tayo kina Ichigo, kung saan ipinaliwanag na sa kanya ni Rukia na isa siyang Soul Reaper at galing siya sa isang lugar na tinatawag na Soul Society. Nandito siya para patayin ang mga Hollow. Pero hirap si Ichigo na paniwalaan ito, kaya sumigaw siya. Buang ka ba? Sa tingin mo, paniniwalaan kita. Sumagot si Rukia, sinasabi mong nakakakita ka ng mga kaluluwa, pero hindi ka naniniwala sa Soul Reaper. Sumagot si Ichigo, natural. Hindi pa ako nakakakita ng Soul Reaper sa buong buhay ko, at hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Kaya sumagot si Rukia, mangmang ka ba? Nakikita mo ako. Sagot naman ni Ichigo, aaminin ko, hindi ka tao. Pero tumigil ka na sa pagsisinungaling tungkol sa Soul Reaper na yan. Isa ka lang pasaway na bata. Nap-icon si Rukia dahil tinawag siyang bata, kaya ginamitan niya si Ichigo ng Bakyudo No. 1, dahilan para bigla itong madapa at hindi makagalaw. Ipinaliwanag ni Rukia na hindi makakagalaw si Ichigo dahil isa ito sa pinaka-high level na incantation na tanging mga Soul Reaper lang ang kayang gamitin. Sabay sabi niya, hindi lang ako mukhang matanda, daan-daan na ang agwat ng edad natin. Tapos tatawagin mo lang akong bata? Kung ibang sitwasyon ito, pinatay na kita on the spot. Pero bawal akong pumatay ng walang utos. Kaya pasalamat ka, bata. Sabay hugot niya ng espada at iwas-iwas nito, na siyang nagpakaba kay Ichigo. Pero tinutok pala ito ni Rukia sa isang kaluluwa na nagmamakaawa sa kanya at sinabing ayaw niyang mapunta sa impyerno. Magaan na sumagot si Rukia, huwag kang matakot, hindi ka mapupunta sa impyerno. Mapupunta ka sa Soul Society. At dahil dito, payapang nakapagpahinga ang ligaw na kaluluwa. Tinanong ni Ichigo kung ano ang nangyari sa kaluluwang yon. Sinabi ni Rukia na pinadala niya ito sa Soul Society, at ipinaliwanag na ito ang trabaho ng isang Soul Reaper kagaya niya. Para tuluyang maintindihan ni Ichigo, ipinaliwanag ni Rukia na may dalawang klase ng kaluluwa. Ang mga ligaw na kaluluwa o mabubuting kaluluwa, ang madalas nakikita ni Ichigo. At ang mga Hollow, ang masasamang kaluluwa na naging halimaw. Sabay tanong niya, may tanong ka pa ba? Sumagot si Ichigo, unang tanong, bakit ang pangit ng drawing mo? Dahil dito, nainis si Rukia at pinagtripan si Ichigo. Sabay palm at sinabing ipapaliwanag niya ang iba pa pagkatapos niyang patayin ang Hollow. Dito napatanong si Ichigo, bakit hinahabol ng Hollow ang kaluluwa ng batang yon? Hindi rin alam ni Rukia ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng Hollow, dahil wala pa siyang sapat na impormasyon tungkol dito. Lumipat naman tayo sa batang kaluluwa, kung saan kakainin na sana siya ng Hollow, pero bigla itong may naamoy, isang masarap na kaluluwa. At dahil malapit ang masarap na amoy sa isang Soul Reaper, agad na nawala ng interes ang Hollow sa batang kaluluwa at sinundan ang bagong target. Nararamdaman ito ni Ichigo kaya agad siyang sumigaw, patayin mo na agad yan, Rukia. Papalapit na sa bahay namin. Pero sumagot si Rukia, hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maramdaman ang natitirang Hollow dito sa lugar natin. Baka napakalakas nito, kahit spiritual sense ko ay nabablock. Sumigaw si Ichigo, ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba nararamdaman yon? Sumagot si Rukia, nararamdaman ang alin. Pero huli na, bigla niyang naramdaman ang presensya, at nagulat siya nang mapagtantong nasa paligid na pala ito.
Sa mga sandaling yun, sumigaw ang kapatid ni Ichigo. Agad lumabas si Rukia para tingnan, pero napahinto siya nang maramdaman ang isang napakalakas na spiritual pressure. Biglang bumagsak ang kapatid ni Ichigo at sinabing napahamak si Karen. Humingi ito ng tulong kay Ichigo habang nanghihina at nawala ng malay. Dito na nagsisigaw si Ichigo, "Pakawalan mo na ako, Rukia." Pero imbes na sumagot, agad tumakbo si Rukia papunta sa hollow. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang napakalaking hollow na nagbabantang kainin ang kapatid ni Ichigo. Bigla namang dumating si Ichigo at ikinagulat ni Rukia na nakakagalaw pa rin ito kahit nilagyan niya ng Kido spell. Lalong nagalit si Ichigo nang makita ang kalagayan ng kapatid niya, kaya pinilit niyang igalaw ang katawan niya. Pinipigilan siya ni Rukia. Wala pang tao ang nakawawasak ng spell na yan. Kapag pinilit mo, baka masira ang kaluluwa mo. Pero sa sobrang galit at determinasyon, nagawa ni Ichigo na sirain ang high-level binding spell, bagay na hindi pa nagagawa ng karaniwang tao. Agad siyang tumakbo at umatake sa hollow, pero sa isang malakas na suntok lang, tumalsik si Ichigo. Agad na umatake si Rukia, at sa tulong ni Ichigo, matagumpay nilang Naple Ace ang hollow. Habang alalang-alala si Ichigo sa kapatid niya, sinabi ni Rukia, "Okay lang siya. Hindi tuluyang kinain ng hollow ang kapatid mo. Ang gusto talaga ng hollow na yun ay isang kaluluwang may mataas na spiritual energy." Dito na-realize ni Rukia na hindi rin ang batang babaeng kaluluwa ang tunay na target. Napagtanto niyang si Ichigo pala ang totoong tina-target ng hollow. Pinaliwanag ni Rukia na marahil ay nakasil ang spiritual energy ni Ichigo, kaya hindi niya ito naramdaman agad. Pero dahil sa madalas na contact ni Ichigo sa mga kaluluwa, unti-unti nang nabubuksan ang seal. At dahil dito, nararamdaman na ng mga hollow ang mataas na spiritual energy ni Ichigo, kaya siya ang binibiktima ng mga ito. Gulat na gulat si Ichigo sa mga narinig, pero biglang muling lumitaw ang hollow. Agad siyang pinagtaguan ni Rukia, pero tumanggi si Ichigo. Galit na galit siya, "Napahamak ang mga kapatid ko, at ang kaluluwa ng bata, lahat to dahil sa akin." Kaya agad siyang tumakbo pabalik sa labanan. Humarap si Ichigo sa hollow at buong tapang itong hinarap. Agad siyang inatake ng hollow, masyado itong mabilis at hindi ito na-anticipate ni Ichigo kaya hindi siya nakagalaw. Pero sa isang iglap, hamarang si Rukia para protektahan siya. Tinamaan si Rukia ng kritikal at halos bumagsak. "Tanga ka talaga," sabi niya kay Ichigo. "Dapat alam mo nang wala kang laban sa hollow." Pinilit pa rin ni Rukia na tumayo at lumaban muli, pero halatang hindi na kaya ng katawan niya. Kaya tinanong niya si Ichigo, "Gusto mo bang iligtas ang pamilya mo?" Agad na sumagot si Ichigo, "Oo naman." Kaya sinabi ni Rukia ang tanging paraan. "Kailangan mong maging isang Soul Reaper." Nabigla si Ichigo. Ipapasa daw ni Rukia ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsaksak sa dibdib niya gamit ang espada. Hindi rin sigurado si Rukia kung gagana ito, pero wala na silang ibang choice. Hindi na nagdalawang isip si Ichigo. Agad niyang hinawakan ang espada ni Rukia at isinaksak ito sa sariling dibdib. Sa isang iglap, nag-unlock ang spiritual energy ni Ichigo, isang napakalakas na aura ang bumalot sa kanya. At sa unang transform pa lang niya bilang isang Soul Reaper, agad niyang pinutol ang braso ng hollow sa isang atake. Nagulat si Rukia, plano lang niyang ibigay ang kalahati ng kanyang kapangyarihan, pero lahat ito ay nakuha ni Ichigo. Napatanong siya sa sarili. Sino ba talaga si Ichigo Kurosaki? Hindi pa siya nakakita ng tao na ganun kalakas ang spiritual energy, mas malakas pa sa karamihan ng Soul Reapers. Una rin itong beses na may taong wasaki ng binding spell gamit lang ang brute force. At ngayon, harap-harapang nakita niya ang isang Soul Reaper na may espadang sobrang laki, na parang sumasalamin sa lakas ng spiritual pressure ni Ichigo. Samantalang si Ichigo, kahit unang beses lang lumaban, ay walang kahirap-hirap na tinalo ang isang napakalakas na hollow. Grabe, ano pa kaya ang mga sikreto at lakas na tinatago ni Ichigo Kurosaki? Dahil ngayon, isa na siyang ganap na Soul Reaper. Abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality anime recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.